Ikalawang Kabanata. Ang sulat para sa iglesia sa Efeso. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Efeso. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtitiyaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang masasamang tao. Siniyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol, at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin, at hindi kayo nanghina. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nikolaita na kinasusuklaman ko rin. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Ang sulat para sa iglesia sa Esmirna. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Esmirna. Ito ang mensahe niya na siyang simula at katapusan ng lahat, na namatay ngunit muling nabuhay. Alam ko ang inyong pagtitiis. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga Hudyo sila, ngunit ang totoo'y mga kampon sila ni Satanas. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ang sulat para sa iglesia sa Pergamum. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Pergamum. Ito ang mensahe ng may hawak ng matalas na espada na 2 ang talim. Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, ay nananatili pa rin kayong tapat sa akin, sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya ninyo sa akin. Kahit noong patayin si Antipas na tapat kong saksi riyan sa lugar ninyo na tirahan ni Satanas. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ng mga Israelita na magkasala sa pamamagitan ng pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan at sa pamamagitan ng paggawa ng sexual na imoralidad. At may ilan din sa inyo na sumusunod sa mga aral ng mga Nikolaita. Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo, sapagkat kung hindi, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon, at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito. Ang sulat para sa iglesia sa Thyatira. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Thyatira. Ito ang mensahe ng anak ng Diyos, na ang mga matay nagliliyab na parang apoy at ang mga paay nagniningning na parang pinakintab na tanso. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ko na mapagmahal kayo, matapat,
masigasig maglingkod at matiyaga. Alam ko rin na higit pa ang ginagawa ninyo ngayon kaysa sa noong una. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Hinahayaan ninyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta. Nililin lang niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat na gumawa ng sexual na imoralidad at kumain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang imoralidad. Ngunit ayaw niya. Makinig kayo. Bibigyan ko siya ng karamdaman hanggang sa hindi na siya makabangon sa higaan. Parurusahan ko siya ng matindi, pati ang mga nakipagrelasyon sa kanya. Kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasamaan, papatayin ko ang mga tagasunod niya upang malaman ng lahat ng iglesia na alam ko ang iniisip at hinahangad ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa mga ginawa ninyo. Pero ang iba sa inyo riyan sa Tiatira ay hindi sumusunod sa mga turo ni Jezebel. Hindi kayo natuto ng tinatawag nilang malalalim na mga turo ni Satanas. Kaya wala na akong idadagdag pang tuntunin na dapat ninyong sundin. Ipagpatuloy na lang ninyo ang inyong katapatan sa akin hanggang sa pagdating ko. Sapagkat ang mga magtatagumpay at patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas, ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamahala sa mga bansa, tulad ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng aking Ama. Mamamahala sila sa pamamagitan ng kamay na bakal, at dudurugin nila ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok, at ibibigay ko rin sa kanila ang tala sa umaga. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia.